Ano nangyari? Kahapon ba to siya ganito? Kahapon ba to siya ganito eh? Para siya may problema sa wiring talaga. Ano? Ano? Ano talaga yung motor na to? Loko-loko na talaga eh. So yun po mga ka-journey, ito ayusin natin yung motor ulit kasi nagpupugak-pugak ang ano, nawala ng hatak mga ka-journey. So try kong buksan dito sa yung pinaka-strainer, no, pinaka-strainer niya kasi duda ko itong may problema eh. Dito po ang try natin buksan to dito. Alright. Mali, sabi sa'yo eh. Kabila tayo eh. Hindi, tama yan dyan. Carburetor, di ba? Hindi, ito. Madumi yan. So yun po mga ka-journey, ito na yung babaklasin natin ito. Upo lang to, masulin. Ito. Akin na, gaya ko jag-gis. Sobrang dumi yan. Ganyan. Tapos, panglinis natin, gas na rin. Yan. Okay. So yun po, ito, babaklasin natin. Lilinisin natin ito. Siguradong madumi yan. Opo.
Hindi. Madumi na. Ano yun? Totoo mo. Yung guma ha, mawala yan. Ito yan. Doon, wala ko. O yan po. Ito po yung sobrang dumi. Ayan o, sa ilalim mo. Yan ang ilalim niya no. Sobrang dami ng dumi. Pinaka-filter eh. Ito. Yung dumi niya. Kalawang. Grabing kalawang. Di ba? Panikisot mo sa pas. Ito. Sabi ko na eh. Kaya hindi siya maka... Ano maigi. Sobrang dumi niya makakalimutan. Tapos pati carburetor doon, tatanggalin din namin yun. Katapos namin linisin to dito, doon naman kami sa kabila. Kasi wala siyang pwersa eh. Kapag narangkada mo, imbis na magwa-wild yung makina, habang pinipiga mo, hindi eh. Nabibilaukan po siya. Wala siyang gas na pumapasok. Wala sana ng ano doon. Nagduro ka sana ng maliit na ano doon. Pang ano ba? Pang linis. Excuse lang po mga kadini ay. Grabe. Ito siya mga ka-Jor. Palawang. Laman na itong ano. Yan. Inisip ba na? Hindi mo na sa kain dyan. Mak, meron ba tayong clutch? Ano yung clutch screw? Kukuha lang ako ng clutch screw ba to? Tapos, pagkatapos, carburetor naman. Linis ko muna siya. Ang dami niya mak. Ang barado. Dito kasi naiipon yung dumi. Dito sa carburetor dito wala dito na. Ay, buksan mo muna pala dyan, kaya pala eh. Naka-off yan. Naka-off pala dito. Pwede pala dyan lang ako kukuha, no? Ha? Pwede pala dyan lang ako kukuha. Ibukas na Pero natin pagka binuksan natin tong gas, wala. Dadaala yan. But ano dito, wala pa tong kape. eh. Okay nga, lagyan natin. Ayan, dyan. Oh, pwede na yan, tama na yan, panlinis lang naman. Oh, lub-lub mo siya dito. Hindi ako, linis na. Sobrang linis na?
Ito lahat ng dumi. Kapal na, pala ako. So, bibilhan ko nga ng tangke to eh. Ng bago. Oo, meron naman. Tapos, bilhan na lang ng decals na ganito, Tatak Skygo. Uy, ang guma. May guma, kailangan ang guma pagkalagay mo dyan. Sure ball na hindi, no, pagbitan tumabingol. Pag tumabingol yan, wala. Tingnan mo kung saan yung lapat. Ganyan yan. Yan, kailangan mo lumapat yan dito eh. Dito dapat yan ilalagay una eh. Malapad ba yan dyan? Hindi ito na part sa ibabaw ng guma? Ano mas malapad? Baka baligtad. Kasi mga Johnny, kailangan sakto talaga yung ano yan. Lagay ng guma kasi pag hindi, nangyari na sa akin kasi yan eh. Nung paglagay ko ng guma na hindi siya pantay, baka baligtad yung pagkakalagay ko, tumatagas. Ang pahigpit niyan, hindi siya higpit na parang kuhan. Yung higpit, ano lang, alalay kasi gasino lang naman yung guma eh. Ano yan, madurog. Opya. Bigil mo muna. Sige. Opya. Ganito matagas. Kung wala na, di doon na tayo sa kabila. Lipat na naman natin yung posisyon ng motor. Pala tinanggal na natin to. Huwag mo na, siguro. Bakit? Gusto mo tanggalin yan? Hindi, wala man tayo, good, wala man tayong ano ng tangke. Hindi, natanggal ko na yun. Yan, may laman kasi yan eh. Bago. Kung wala saan laman to. Balikas na sana, mga ka-Johnny. So yun po mga ka-Johnny, dito na tayo sa kabilang side naman. Carburetor naman tayo. Yun lang, medyo matrabaho talaga ito dito sa bandang carburetor. Yan. Ilang usod yun lang. Doon na sa unahan para sigurado. Yan. Sinabihan ko na yung ano na MRF din ang ilagay din dyan. Sinabihan ko na yung... Pero hindi ganyan kalaki. Oo, maliit. Yung mga ganyan lang. Mas ganyan. Kanipis lang. Ganyan kalaki. Pwede na yan. Kasi ito pang ganda talaga itong gulong na ito mga ka-Journey. Yung nabili ko talagang pang bakbakan talaga ng malayuan yan. Kapit pa sa semento to. Yung ganitong gulong. MRF. Mga truck, kotse, mga van. Ito yung tatak na MRF ang ginagamit ngayon. Yung pinakadabi sa pangharabas talaga ito. Kapit na kapit yan sa semento eh. Ganda ng ano yung sobrang kapit sa semento. Pag hinawakan mo siya mga ka-Johnny, yung ano, half ba? Pag napalitan ko na to ng half, tapos mga itong mga rubber nito, itong mga ang tawag nito, yung rubber, basta ito mga rubber cap na to, ayun dito sa ilalim. Yan. Pag napalitan ko lahat yan, ganda ng ano yan, tatayo, ganda na ng galawan yan. Hindi yan basta-basta. Journey. Is na ano, open lang. Naka-off na yung gasolina doon. Hindi ko alam na patay kasi. Gagawin ko rin kaya lang.
Dito pa yun sa kabila. Babaklasin ko lang yung ano, yung carb niya. Gusto mo mag soft drinks? Okay ko lang naman, baka gusto mo. Bibilang kita. Alam mo naman si Papa eh. Hindi ko makita yung ano. Yung ilaw ng ano. Ito. Nakapa ko rin. Ang hirap talaga mga pa eh. So yun mga ka-journey, nabaklas ko na siya. Just lang natin kasi may dada. Linisin pa natin yan, sobrang dumi oh. Madumi yung loob. Dumi talaga no. Meron nak no. Yan talaga yan talagang isa sa hinihinala namin eh. Nandiyan talaga nabumula. Ay, yung hose. Baklasin na itong buong carb. Ikaw ba nagputol na ito ba? Ito. Hindi, ano lang yan, yung hose yan papuntang ano. Hindi yan. Hindi ka naman patanggalin. Oo, wala yan. Ano yan, singawan yan. Katong hose na pang dito sa ilalim, yun ang nawala. Yung dito. Matigas na kasi yun, malutong kasi yun. Oh, pwede man bilhan ng panibago yan? Ang dumi. Basaan lang. Baba mo kaya. Yun. Okay lang na. Paano? Ito. Pang dito daw. Ha? Hindi okay lang. Hindi ko makita. Huwag kang magkamali ha. Floater. Yan, floater. Ingatan mo yan. Yan lang naman ang linisin mo eh. Dapat kinakala. Maliit pala yung ating hugasan. Hindi okay lang. Walang dumi dito. Dito wala. Wala naman. Sakto lang. Uy, meron. Pero gaganda kami ng ibang mabari. Indahan talaga yan. Floater yan. Yan ang ano. Dito sa may loob wala. Dito naman yan siya nag-ano eh. Dito naman yun siya. Ang dumi niya oh. Yan oh. Dumi yan eh. Yung parang kalawang na yan oh. Natuyo lang kasi. Pero ito yun. Ha? Dumi. Ito mamaya. Ito yung mamaya. Nilagyan ko. Para mababad. Okay lang ko na ito ng mga ilaw lahat bago.
Chinelas. Ito. Ipit yung ano mo. Ito. Ipit yan. Hindi siya bumabalik. sobrang higpit. Hindi siya sobrang higpit. Baka hindi tumama yung ano. Oo. You're really Dapat kasi sa akin. Tagal dapat talaga ito bang eh. Dapat timing. Maingat ka dito sa... Sobrang taas namin. No? Ayos mga ka-Jordan. Dali. Yung ano ang brake light lang. Kapag may headlight ka. Nakailaw siya, wala. Naka-stay lang. Meron yan. Mahina lang. Oh. Oh, meron. Oh, ayun oh. Hindi wala nang string dyan. Baliktad kasi parang mahina yung nasa ibabaw. Grounded kasi siya na. Kaya ulit ko yung sa ano. So yun po mga ka-journey, naming minamahal. Ayun, mga ka-journey ay ng motor, hindi umandar yung motor mga ka-journey nung one. Ang hirap andarin. Nagkaroon ng problema yung ano eh. Yung tag na ito yung ano ba tawag niya sa motor yung one, yung karburador. Ako, nilinis namin ni Makmak. Yan, tulong-tulong kami naglinis ni Makmak. Kasi nung pumunta kami ni Ate Mings papuntang Santo Niño, Bulacan, ay di pa kami nakalayo. Buti na lang malapit pa talaga. Buti na lang malapit pa. Ugak-ugak yung takbo niya, parang kumakajut-kajut ng ganyan. Sabi ko, paano nangyari? Na may gasolina naman. Yung pala, madumi yung karburador. Kaya inano ko, itinula ko papunta dito. Then kinagabihan, sabi ko, kung mo nang galawin yan kasi huwag mo nang gamitin kasi di umandar. May problema. So nung kinagabihan, tinirabaho namin ni Makmak. Ayun, nilinis yung karburador pati yung filter dito sa may tangke. Ayun, nilinis namin. So umuki naman. Ngayon, imbis na magagamit sana namin yun sa
paghanap doon sa kuan nga, ayaw pagtatanong-tanong doon sa mga CCTV camera dito sa may parting Valenzuela, Bignay, dahil nga doon sa nangyari doon kay Dindin. Hindi ako makaikot-ikot gawa ng may problema ang motor. So ayun, sabi ko nga kay Dindin na natandaan ba niya yun, maski man lang sana yung mukha nung nung lalaki. Hindi raw niya kasi madetalye yung kung ano yung itsura. Basta sabi niya medyo maedad na. Sabi ko nga sayang talaga kung nakakuha man lang, kapitik man lang siya ng kapirasong video man lang sana, malaking tulong sana talaga yon. Ngayon gusto ko i-detalye ni Dindin, maski kuan man lang ba, ano bang tawag nito, yung maano lang niya ng kaunti bitaw, ma-describe man lang niya ng kapiraso lang kung anong kuan ba, malay bo magkaroon tayo ng kuan dyan. Tapos sisikapin ko pa rin mga ka-journey na mapuntahan ko yung mga lugar na kung saan ay may mga CCTV camera. Dito sa binabanggit ni Dindin sa may parting pabrika, marami doon mga ka-journey, kaya lang hindi ko lang alam kung makakapasok tayo o papayagan tayo makiusap na maski man lang makakuha ng puti sa ganung araw. Di ako sure talaga, kasi alam ko na yun yung mga ganung senaryo, mga ganyan sa mga ganyan na mga private establishment. Ang hirap mong pakiusapan sa mga ganyan kasi alam ko na yung mga ganyan maliban na lang kung public, no, yung mga public cameras, halimbawa sa mga barangay cameras, yung mga ganyan. Hindi pa ako nakapunta doon sa barangay ng Bignay kasi nga nagka-problema itong motor. So siguro kung hindi man bukas o sa ibang araw pa, ang akin lang doon nga matrace lang talaga, matrace lang yung itsura nung tao, kung kayang i-zoom na ma-zoom siya para makita yung pagmuka. Sana ganun. Dito din hindi pa-describe ko sa kanya yung kanyang sinakyan Then yung ba din, yung nasakyan mo ba na din, yung ang tag nito, yung yung medyo mahina yung ilaw yung nasakyan mo, ano ba yun, may luna ba, yung bang may takip sa loob, o hindi naman may bintana na makikita yung tao kung sakasakaling mahagip siya ng camera? Hindi luna yun hindi ko alam ang tawag kasi ron pero parang puti siya. Parang puti siya na pagka i-trike? Hindi, wala mga puting e-trike, kulay green lang lahat man Oo. Mga ka-journey, ang mga e-trike na bumabiyahe dyan sa parting Valenzuela, Bignay ay kulay green, kasi color coding yan sila dyan coding sila baga sila, iba-iba ang mga kulay sa bawat lugar, may iba-iba ang kulay. Diyan sa parting Bignay is green, pero ang wala siyang takip. Meron nga yung parang puti lang, parang hindi siya parang yung luna na parang plain, nakikita yung tao sa loob. Hindi ko alam ang tawag dun, basta parang puti lang. Oo nga, yun lunang plain ganun. Para bagang transparent ba yun na makikita mo yung tao sa loob, pero luna siyang plain. Wala ka talagang idea kung ma-describe man lang sana. Ayoko lang kasi ako hindi ko tinitigan yung mukha niya. Hindi mo tinitingnan ang mukha. Ayoko lang ako hindi ko siya Pati yung driver ng e-trike, hindi mo rin man. Nakasombrero kasi si tatay. Yung driver ng e-trike. Yung di ba ang mga e-trike may mga body number man yan, wala kang natandaan. Kasi malay natin mga ka-journey, ang akin doon, malay natin matanong natin yung driver ng e-trike at malay natin yung kilala niya yung pasahirong yun. Ayun lang, nagbabakasakali lang naman. Pero kung hindi naman, di okay lang, at least ma-try lang sana. Kaya lang hindi rin din yung van yung body number nung e-try, kasi ang mga ganyan, mga public transportation, mga katulad ng ganyan, may mga body number yan tulad ng mga tricycle, may mga number yan sa body nila kasi yan kumbaga kasama yan sa pagpaparehistro nila. So yung mga e-try kasi dyan sa
parting Bignay, Valenzuela ay mayroong mga ano yan, body number kasi rehistrado din sila sa local government ng Valenzuela. Kaya lang, katulad yan, hindi nga niya alam. So wala talaga tayong idea. So ngayon, napagkasunduan namin ni Ate Mengs na sabi niya, hayaan mo na lang yun pa. Bayaan mo na lang yun. At masyadong abala, tas wala tayong katiyakan. Kasi gawa nga nang wala tayong napanghawakan maski seconds man lang na video. Sabi niya, wag mo nang pakaabalahin pa yung kumbaga wag na raw ako mag-abala sa sarili ko. At least naman ang anak mo ay ayan buhay at butit ganun lang naman ang nangyayari. Bagaman hindi maganda talaga, no? Hindi talaga mabuti 'yon. Kasi ayun nga ang binanggit ko nung unang vlog ay baka maaaring uulit-ulitin kasi hindi nga kumikibo tong isa. Sabi naman ni Ate Mix na bayaan mo na lang 'yon at ano na nga lang, charge to experience na lang kay Dindin 'yon. Na sa sunod mag-ingat na. Okay, kung hindi naman tayo nangangarap na kung sakali na mangyari o maulit-uli ay dapat talaga yung yung tawag dito cellphone, pagbaba mag-ingay ka, ayan ang tao na to ganito ganyan ayan nag-inano ako ganito ganyan ba yung mga ganon, nangipo ganito, tapos sabay umaandar yung video mo kasi yun files mo yun katibayan kasi yun pagdating sa sa magkaipitan na files kasi mo yun tsaka may karapatan ka talaga kasi ikaw na agkabriyado yun ang akin doon din kaya susunod kumbaga nagsisilbing aral nga sa iyo ito, lalo pat ikay dalaga na, magsisilbing aral sa iyo ito na maging alerto ka, tapos mapagmatyag. Sabi nga doon sa comment section, mapagmatyag pagka sumasakay ka na pagka tingin mo medyo naman alanganin, sa tingin mo medyo delikado, huwag ka sumakay doon, magpapalipas ka na lang. Lipat ka na lang ng ibang maghanap ka ng ibang, nasa iyo naman yun ikaw ang nagdadala sa sarili mo kung sasakay kayo doon o hindi So yun lang ang akin mga ka-journey. Kumbaga nililinaw ka lang kay Dindin ulit, baka sakali nga hindi nga kami nakalakad ni Makmak nung nakaraan kasi nga itong motor ay nagka-problema naman kung kailan na mayroon ng na palitan ng clutch lining na yun, nabilhan na namin ng side mirror. Nung sumunod naman ang nangyari, tumirik, hindi siya umaandar. Ayaw umandar. Sabi ko malaking problema to. Okay na sana yung clutch, hindi naman siya umaandar, na pupugak-pugak. Sabi ko talagang kumbaga hindi na tayo magtataka kasi kumbaga matagal na rin pakinabang kasi talaga. So normal lang yun. Kung ang ginawa namin ni Mac maka inilinis. Kaya yun itong problema kay Dindin na dapat harapin namin, hindi namin nagawa. Kaya ang napagpasyahan na nga lang namin ni Ate Mengs at yun din ang kanyang suggestion na wag na na lang, bayaan mo na, hayaan na lang natin. Kasi ako nanggagalaiti ako sa galit mga ka-journey, pasensya na kayo talaga kung nanggagalaiti talaga ako sa galit kasi sabi ko nga pagka hindi hindi ma-actionan yung mga ganun mamimihasa kasi yun, baka pa yun, mambiktima pa yun sa iba na naman tao. Yun ang akin Ang gusto ko sana kung matrace ko talaga siya, pukaw na dis talaga. Sabi ko nga hindi ako papayag talaga. Kasi yan harassment yun Sa sitwasyon kong ito mga ka-journey na mayroon akong karamdamang ganito, di ako takot talaga nun sa taong yun. Kung makita ko yun, di talaga ako takot. Di ko alam kung anong magagawa ko rin sa kanya. Kasi hindi anak ko yan anak ng kamote kung sakaling nagkaroon ng problema na na disgrasya talaga yun na nasaktan or di ba? Di ko mapapatawad yung sarili ko kung anong Kaya ayun, wala naman tayong magagawa na din. Charge to experience na lang pasensya ka na kay Papa na talagang grabe ang galit ko nung pagdating niya dito. Sobrang galit ko talaga. Kasi nga kumbaga na bakit ganun, napabayaan mo sarili mo at hindi ka man lang tumawag kay Papa
nandito lang naman ako sa bahay. Pero hindi na, oh, tapos na yun. Hindi na natin kailangan pang pagsisihan pa. Andyan na eh. So yan ang ano ko kaya din sa sunod nak ha. Nak, oh, hindi na ba? Masuri na ako kay Papa. Masuri na ako kay Papa. Sabi na Papa. Mahal na mahal ko yung mga anak ko eh. Yeah. Wala na rin magagawa si Papa. Kaya ang atong service, kaya naglukulok ko man itong service. Hindi ko makaalis-alis ng maayos. O, bayaan mo na basta sunod na ganun ha. Gagawin mo ha. Pagka may mga ganyan. Pagka wag kang mag-iingay na yung bang wala rin sa kanang walang tao kasi sino din sasaklolo sa doon kung sakasakali man doon ka ngayon mag-iingay yung sa maraming may mga tao na kasi check yun mayroong makakapansin sa iyo at baka sakali may tutulong din sa iyo kasi siyempre makikinig yun kung ano yung kung bakit ka nag-iingay eh. Oh, di ba? Yun yung akin. Yung baga ito nagsisilbing aral sa ito na wag na mangyari ulit, no? Okay, yun. So yun po mga ka-journey, yun lang naman ang akin. Kasi kahit sino naman po talaga eh, kahit sinong magulang, walang matutuwa sa nangyari. Walang matutuwa sa nangyari. Lalo pat babae yan. Buti sana kung lalaki lang yan na sabihing hindi rin kahit pa lalaki na malagay sa alanganin yung anak mo eh, hindi ka rin talaga matutuwa eh. How much more na ito babae yan. Kahit kalag ka rin yan, gasino lang ang lakas ng babae. Yun ang akin dun eh. Pero yung galit ko ba mga ka-journey ay yung pagka sumisikip yung dito ko. Buti na nga lang ay kinukumport naman ako ni Makmak. Hayaan mo na yan pa. Si Yasyo, kinumport din ako nung time na yun dito kasi nagalit ako kay Dindin eh. Sabi niya, huwag na, hayaan mo na yan pa kasi butit. Nakauwi yan na ligtas. So, imagine ko rin, nare-realize ko rin, sabi ko, salamat sa Panginoong Diyos nga, ganun na nga lang, nakauwi siyang ligtas kasi kung pumapasok kasi sa isipan ko mga ka-journey na yung kung dinala sa mga alanganing lugar, yung mga ganyan, tapos di ba yung wala na yung anak mo, yung ganun, hindi ko alam kung anong mangyari sa akin eh, baka ako pa unang mamatay eh. Ayun, kaya yun, pero okay na, okay na ako doon. Umaga nilinaw ko lang kay Dindin, pero kaso lang wala talaga siyang pagkakakilanlan na sa taong yun, wala talaga, no choice. So kalimutan na lang natin. So kayo po mga ka-journey na napanood niyo yung vlog na yun, move on na tayo doon at balik na lang sa kasi siyempre alam ko po yung iba doon, lalo pat mga nanay ang nakapanood doon, talagang manggagalaiti din kay siyempre nga naman kung sa kanilang anak nga naman nangyari yun, di ba? Lalo pat sa mga nanay nakapanood nun, manggagalaiti talaga yun, di ba po? So salamat po mga ka-journey naming minamahal. Ito lang naman pinapaglilinaw ko lang kay Dindin, nga sa Dindin nagsalita na si Dindin na wala talaga kasi inano ko nga sa kanya pinapadescribe ko, so nagsalita siya na wala siyang idea doon sa mukha ng taong yun. Nandito na lang po. Maraming salamat po mga ka-journey naming minamahal. God bless po sa ating lahat. Go lang po tayo mga ka-journey. Alright, bye bye po.